Hi mga idol! Bago tayo magsimula, isang paalala muna. Ang kwentong ito ay isang fanfiction lamang na isinulat ni Breaker Dreamer at wala ito sa tunay na kwento ng slamdunk o anime. Tayo na, simulan na natin. Kung alam ko lang na huling beses ko na siya makakasama kagabi, sana hindi na lamang ako natulog. Puno ng pagsisising, saad ni Sakuragi. Tama na nga yan, magpakatatag ka para sa inyong dalawa. Dahil mukhang kahit si Aki, nahihirapan din sa sitwasyon yung dalawa dahil sa ama niya. Pagpapaintinding anas pa ni Rukawa bago tinakip sa likod si Sakuragi. Pilit pa rin inaalalayan ni Rukawa si Sakuragi kahit na nakatayo naman na ito. Iyak pa rin kasi ito ng iyak hanggang sa makita nilang tumatakbong lumapit ang apat na kaibigan ni Sakuragi na sila Mito. What the? Ano nangyari? Nag-aalalang tanong ni Mito na dinaluhan agad si Sakuragi at hinawakan sa balikat. Nakita namin si Aki na may kasamang matanda. Nagtataka lang kami dahil umiiyak siya nang makita namin siya. Saad naman ni Takamiya na pinagmasdan si Sakuragi sa sitwasyon nito ngayon. Ama ni Aki ang nakita niyong kasama niya. Nakapag-abot sila dito dahil nalaman ni Coach Kotaro na dito natulog si Aki kagabi, imbis na sa bahay namin. Nagulat ang apat sa narinig galing kay Rukawa. Kaya pala, pero bakit siya umiiyak ng ganyan? Takang tanong ni Okoso. Nang makita kasi nila ni Coach Kotaro, may dala ng pulis ito para ikulong. Ang sabi nito, kinidnap nito si Aki na hindi naman talaga totoo. Si Aki ang pumunta sa bahay ni Sakuragi dahil gustong makasama ni Aki si Sakuragi. Obvious naman. Pa-sarcastic na saad ni Rukawa na halos lahat nangyari ay detalyado niya ang bawat eksenang nangyari. Dahil, grabe naman pala yung tatay ni Aki. Akala ko pa naman okay siya para kay Sakuragi. Hindi pala. Anas ni Mito na naiiling at punong-puno ng disappointment na nakabalatay sa mukha nito. Mukhang may kulang sa mga sinabi mo. Sobrang iyak naman ng isang to. Baka maiba pang dahilan. Kilala ko itong si Sakuragi. Hindi ito basta iiyak lang kapag sinabi sa kanyang ikukulong siya. Baka nga, mabubukulan pa ang pulis bago siya mahuli. Pagbibirong saad ni Takamiya na sinadya talagang magbiro, ngunit hindi nito nakuha ang kilitin ng mga ito. Balak ni Coach Kotaro na isama si Aki sa Canada kapalit ng kalayaan ni Sakuragi. Hindi siya ikukulong kapalit ng pagpayag ni Aki na sasama siya paalis. Muli na namang naiyak si Sakuragi nang marinig ang mga katagang iyon. Nailing naman si Rukawa. So, anong plano? Tanong ni Mito na seryosong tiningnan si Sakuragi. Dito niya kasi itinuon ang kanyang tanong. Ngunit wala siyang natanggap na sagot. Dito instead ay unti-unti itong natahimik habang nakayuko ang ulo. Wala na rin na mga hikbi nito kaya mas kinabahan sila sa biglaang pagbago ng mood nito. Makikiusap ako kay Coach na huwag na umalis. Magpapakulong na lang ako. Hindi natuloy ni Sakuragi ang sinasabi niya nang sabayin siyang sinuntok ni Rukawa at Mito, dahilan para mapaupo ito sa simento. Galit na napatingin si Sakuragi sa dalawa at anytime ay parang susugo din ito at gaganti sa ginawa sa kaniya. Ano ba? Anong problema nyo? Galit na sigaw ni Sakuragi na tumayo mula sa pagkakaupo. Hinawakan niya ang dalawang pangang nasuntok ng dalawa. Gunggong, mukhang kailangan mo ang mga yan nang magising ka naman. Pre, hindi ko akalain na mas dodoble pa pala ang pagiging tanga mo. Akalain mong nagsakripisyo na nga iyong isa para sa'yo. Tapos ikaw, magpapakatangang bigla. Nako, na-stress bigla si Rukawa nang sabihin nito iyon kay Sakuragi na nakakunot noo pa rin habang seryosong nakatingin kay Rukawa. Tama siya, Hanamichi. Hindi magiging maganda ang gagawin mong desisyon kung pupunta ka doon.
Sa tingin mo ba, kapag ipinilit mong mapunta ka sa kulungan, hindi pa rin ilalayo ng tatay ni Aki? 'Di ba? Mas lalo mo lang siyang hindi makita. Pagpapaitinding saad ni Mito na sinang-ayunan naman ng lahat. Tumpak, buti pa ang kaibigan mo. May utak, ikaw. Ay, wala ka pala nun. Pangiinis na saad ni Rukawa kay Sakuragi na sinamaan siya ng tingin pabalik pero inirapan lang siya ni Rukawa. So, anong gagawin ko? Aalis pa rin naman siya kahit na hindi ako nakakulong. Hindi ko pa rin naman siya makikita. Puno ng frustration na saad ni Sakuragi. Hay nako, poor mindset talaga. Makinig ka ha. Intindihin mong mabuti ang sasabihin ko at nanggigigil na ako sa iyo. Anas ni Rukawa at hinarap ng seryoso si Sakuragi. Hindi mo ba napapansin nung pumayag si Aki sa tatay niya na sumama siya sa ama niya kapalit ng kalayaan mo? Hindi mo ba nakitang punong-puno ng pag-asa ang mga mata niya na magagawa mong maging matatag kahit na wala siya sa tabi mo? Diba, nag-usap naman kayo kagabi? Kung ano man ang mga pinag-usapan nyo, isipin mo kung ano iyon at kung bakit gano'n na lang kalaki ang kumpiyansa sa mga mata ni Aki na magtatagumpay ka sa gagawin mo. Tila natigilan si Sakuragi sa mga binitawang salita ni Rukawa. Nandoon ang pangungumbinsi sa mga salita nito na mukhang nakuha naman niya ang ibig sabihin nito. Samantalang, nang dahil din sa mga salitang iyon, sumagi sa kanyang isipan ang mga sinabi niya kay Aki na gagawin niya ang lahat para maging worth it sa kaniya at matanggap siya ng ama nito. Doon pa lang ay unti-unti nang nilalamon ng kahihiyan si Sakuragi dahil sa mga sinabi niya kanina. Napahawak ito sa ulo na parang hindi makapaniwala sa nasaksihan sa sariling katangahan. Nagkatinginan naman ang mga kaibigan ni Sakuragi sa isa't isa at pagkaraan ay ngumisi. Mukhang alam na nila kung bakit ito nagkakaganyan bigla. Mukha kasing na-realize na nito ang gusto nilang iparating dito. Gunggong, ang tangkad-tangkad mo, utak gunggong ka naman. Pangaasar pa rin ni Rukawa bago natawa at ang apat pa na kasama nilang sila Mito, Takamiya, Okoso at Noma. Tus, manahimik ka, singhal ni Sakuragi bago tiningnan ng masama si Rukawa. Samantalang, nakauwi na si Aki at ang ama nito sa tinitirhan nila. Hindi pa rin maampat ang luha sa mga mata ni Aki kahit na anong gawin nitong pagpunas sa kanyang pisngi. Nakita iyon ng ama kaya agad niyang nilapitan si Aki para sana yakapin. Subalit, galit lamang iwinaksi ni Aki ito palayo. Galit ako sa iyo, Daddy. Galit na galit ako sa iyo. Biglang saad ni Aki na hustong kinagulat at kinakirot ng puso ni Kotaro. Ito kasi ang kauna-unahang beses na sinabihan siya ng anak kung gaano ito kagalit sa kanya. Nakita naman ni Aki ang pagdaan ng kirot sa mga mata nito, ngunit mas pinagtibay niya ang kanyang paniniwalang prinsipyo. Aakyat na sana siya nang pigilan siya ng kanyang ama sa braso. Anak, mag-usap muna tayo kahit saglit lang. Pakiusap ni Kotaro, subalit sarado ang isipan ni Aki para pagbigyan ng ama sa gusto nitong pakiusap. Gusto ko na po magpahinga. Hindi po ako kakain dahil busog pa po ako. Anas ni Aki dahil magtatanghalian na rin ng mga oras na iyon. Bakit bigla kang nagkakaganyan, Aki? Hindi ka naman ganyan dati eh. Lagi mo akong sinusunod sa mga gusto ko. Natigil sa paglalakad si Aki at hinarap ang ama nang hindi makapaniwalang tingin. Dad, talaga po bang kailangan itanong pa ang bagay na iyon? Kung alam niyo naman po kung ano ang dahilan ko. Sarcastic na saad ni Aki sa ama, ngunit hindi nagustuhan ni Kotaro ang sinabi ng anak. Napapansin ko na lagi mo na lang akong sinasagot-sagot ah. Dahil ba dyan sa Sakuragi na yan,
ay natuto ka na ring maging bastos. Naiiyak na napailing si Aki sa frustration dahil sa ama. Hindi talaga niya maintindihan kung bakit sa tuwing nakakagawa siya ng bagay na ikinagugulat nito, agad siyang naninisi ng tao. Magkakaroon pa kaya ng katuparan sa kanilang relasyon ni Aki at Sakuragi? Kaya ito ang dapat nating aabangan mga fam sa next natin na episode. At sa muli, maraming salamat sa patuloy niyong pagsuporta dito sa aking munting channel.